Rekta na ho tayo mga kababayan. Ito ho ang pagdating nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Tuadcom. Grabe naman yan. Ibang klase ho talaga. Yung presensya ni Tatay Digong, ramdam na ramdam ho nitong mga congressman na to. Iba ho yung atmosphere Kahit sa video lang, dama ho natin na yung tensyon sa loob ng pagdinig na to. Ibang klase ho mga kababayan. Ayan ho. Si Bungalon. Yan ho yung mga congressman at yung ibang mga resource person na kung saan, yan ho si Mabilog. Saludo Hearing is ho kay dating resumed. Pangulong Rodrigo Duterte. So to Ayun ho si Atty. Panelo. formally start ang ating committee hearing, please allow the chair to deliver his opening remarks. This is very short. Pakinggan ho muna natin itong opening Para lang remarks po nitong si maumpisahan natin itong Barbers. ating committee hearing. To our Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, the principal proponent of the hearing of the Quadcom, to our Deputy Speaker J.J. Suarez, to co-chairs Joseph Caraps Paduano, Chairman Dan Fernandez, Chairman Benny Abante, Vice Chairman Romy Acop, my esteemed colleagues, Honorable former President Rodrigo Duterte, magandang umaga po sa ating lahat. Mayong buntag, Mr. President, maradyaw na buntag o ayabak po in Kapampangan. Una sa lahat, nagdesisyon ang Quadcom members na ikansela sana ang pandinig na ito ngayon sa kadahilanang hindi pa po natatapos ang mga pagsusuri namin sa mga taong gustong lumabas at magpahayag ng kanilang mga nalalaman ukol sa mga usapin na tinatalakay ng Quadcom. Partikular ang pagkalat ng illegal na droga at extrajudicial killings. Kaya po minabuti na ikansila muna. Ito pong pagkansila ay naiparating ng maayos at sa tamang oras sa lahat ng kinauukulan, Parang kabilang di naman na totoo yan. ang tanggapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman ng aming mabalitaan na darating ngayon sa kapulungan ito upang kumprontahin ang Quadcom kung bakit kinansila ang hearing kung kailan nandito na sa Manila ang dating Pangulo, ay minabuti na namin na ipagpatuloy na upang matake advantage namin ang inyong presensya kahit na wala normal na sagot ang inyong abogado sa inyong pagdalo ngayong araw. Pangalawa, ang Quadcom po ay nabuo ng mapagtanto ng 4 na komite na iba-iba ang sakop at jurisdiction na nag-o-overlap na pala ang kanilang mga iniimbestigahan at marami ang tumutukoy sa pare-parehong usapin. Kaya minabuti na pag-isahin upang hindi pa ulit-ulit at ang pagtalakay sa pare-parehong usapin at pabalik-balik ang mga witnesses at mga congressmen. Nasasayang ang pera ng bayan. Hindi sinadyang nag-overlap ang mga issues. Subalit nakita ninyo kung paano ang illegal na droga ay naghudyat ng mga patayan na ngayon ay tinawag nating extrajudicial killings. At naging konektado rin ito sa mga pogo at mga taong nakita na nasa likod ng mga illegal na droga ay siya ring may kinalaman sa pogo at may koneksyon din sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Dito nagsimula ang mas malalimang investigasyon kung saan maraming nasangkot sa mga revelasyon ng mga taong humarap dito. Nagulat ang bayan. Napakalaki pala ng bagay na ito. Hindi namin maaaring talikuran ang aming tungkulin kung kaya't pinagpatuloy namin ito hanggat lumabas na nga ang pangalan ng ating dating Pangulo. Sa kagustuhan naming bigyan ng pagkakataon ang dating Pangulo na magpaliwanag at pasinungalingan ang mga bintang sa kanya, ay minabuti naming siya mismo ang aming imbitahan. Kaya ngayon na nandirito na ang dating Pangulo, tinatanggap po namin ang inyong pagdalo at kami po ay nagpapasalamat. Sa huling sagot sa amin ni Atty. Delgra na hindi na kayo dadalo sapagkat nasabi na ninyong lahat ang kailangan ninyong sabihin kung kaya't isinama na niya sa kanyang sagot ang inyong opening remarks sa Senado, ay ito na rin ang ituturing naming opening remarks ninyo dito sa amin. Sa kanya namang pahayag na sinabi daw ninyo na wala ng integrity, walang independence at probity ang Quadcom kung kaya't hindi nyo na kailangan pang dumalo, kami ay nagagalak na dumating pa din po kayo. At sa inyong desisyon na magpakita dito sa amin at paunlakan ang aming imbitasyon, ay pinasisinungalingan ninyo ang sinabi ni Atty. Delgra na wala kaming integridad, walang independence at walang probity. Sa sinabi din ni Atty. Delgra na ang aming pandinig ay isa lamang political ploy at ginagamit lamang namin upang hanapan ng basihan ang mga krimen na isasampalaban sa inyo. Nais po naming tiyakin sa inyo
Mr. President, na hindi po iyon ang trabaho ng Quadcom. Kung may mga naibintang man sa inyo sa paglalahad ng mga ibang taong nagtestigo dito, iyon ay kanilang mga pahayag. At iyon ang nais namin bigyan ninyo ng linaw. Hindi kami naririto upang husgahan kayo, kundi marinig sa inyo ang katotohanan at ang sagot sa mga paratang at mga pahayag laban sa inyo. Wala po sa amin dito ang nag-aakusa sa inyo sapagkat hindi po kami ang may reklamo at hindi po kami ang may kaalaman sa mga pangyayari kundi ang mga ibang taong humarap dito sa Quadcom. Kung sa sinasabi niyo po naman na ang mga ibang tao na humarap dito ay aming pinwersa upang magsabi ng hindi totoo at tinawag niyo pong subornation ang ginawa ng Quadcom members, ay nagkakamali po kayo, Mr. President. Mismong mga abogado grabe naman yan. na nakaharap sa tagpong iyon kung saan nag-uusap sina Colonel Grijaldo at Chairman Abante at Chairman Fernandez ang nagpatunay na gawa lamang ni Colonel Grijaldo ang kanyang istorya. Sa katunayan, 2 beses nang nagbigay ng excuse letter si Colonel Grijaldo sa amin sapagkat Grabe naman yung opening statement mo na yan. Kung Barbers, opening statement pa lang, binabanatan nyo na si Tatay Digong. Wag hong ganun, pangit tingnan ng hindi siya ganyan. makakarating sa mga sumunod na mga pandinig. Marahil ay napagtanto niya ang bigat ng kanyang paratang sa Quadcom. Mamaya po ay aming babasahin sa inyo ang pahayag ng mga abogadong naroroon. Sa punto pong ito ay papayagan na po natin ang pagtatanong ng mga miyembro sa inyo upang bigyan linaw ang mga naipahayag na rito laban sa inyo, upang maging gabay namin sa pagbalangkas ng anumang kailangang hakbang upang maprotektahan pa ang mga karapatan ng mga taong naaakusa at mapangalagaan din ang mga karapatan ng mga taong naaapi sa pamamagitan ng pag-amyenda ng mga batas, paggawa ng mga bagong batas o pag-repeal sa mga umiiral na mga batas. Sa pagpapatuloy po natin ngayon sa pandinig na ito ukol sa extrajudicial killings, nais po namin tiyakin sa inyo na rerespetuhin po namin ang lahat ng inyong mga karapatan. Hindi po kami naririto upang kayo husgahan, kundi pakinggan ang inyong panig. Abogado naman po kayo, Mr. President, kaya alam namin na mas alam ninyong pangalagaan ang inyong mga karapatan. Iginagalang po namin kayo, and in deference to you being the former President of the Republic, we shall accord to you all the respects due you. Kung kaya't binuksan namin ang pandinig na ito upang hindi po masayang ang pagod ninyo sa pagdalo ninyo sa amin. Nag-imbita din po kami ng mga resource persons na hindi namin inaasahan na makakadalo pa dahil nag-cancel na po kami nung Lunes, kaya ang pagbubukas na ito ay sobrang short notice. Kaya po sa mga makakadalo at hahabol o makakahabol, welcome po kayong lahat na mga invited guests and resource persons. Sa mga hindi po invited, ngunit naririto, pasensya na po kayo at hindi po namin kayo papayagang gamitin ang oras ng Quadcom at baka malihis tayo sa ating agenda sa araw na ito. Kung gusto po ninyong magpaimbita sa susunod, ay iimbitahan po namin kayo. Marami pa pong pagkakataon at kami ay umaasa na kayo ay dadalong muli sa ating mga susunod na mga pagdinig. Magandang umaga po at maraming salamat sa ating lahat. Ngayon, The next to deliver his opening remarks is Congressman Benny Abante, the chairman of the Committee on Human Rights. You are now recognized. Maraming Oo, si salamat Benny po, Abante na Mr. Chair. magsasalita. Dahilan sa Tagalog po ang inyong opening remarks. Hayaan po niyo ko na mag-English naman. Sapagkat mayroong isang abogado dito, ininsulto ang isang member ng Quadcom na hindi raw marunong mag-English. Gusto ko pong sabihin sa abogadong yan na ako po ay marunong mag-English. Baka mas marunong pa ako sa kanya mag-English. Wow! Ito po ang opening remarks ko sa ating Senior Deputy Speaker. Sinong pinariringgan mo niyan? Si Atty. Panelo, ganon? Huwag ka masyadong pikon, Brad. Di ka pa nag-uumpisa, namumula ka na. Sa ating Deputy Speaker, sa aking mga co-chairs, ladies and gentlemen, colleagues at mga Grabing kababayan. inito nito. Today marks a significant development in our ongoing inquiry. Gusto ko yung abogado natin na nang insulto dito sa isang member natin dito, makinig ng mabuti at i-correct niya ang English ko kung kinakailangan. For the first time, No utering, ha? No utering. former President Rodrigo Duterte will appear before this Angas committee ka lang dahil nandiyan to ka answer eh. questions posed by his members. I would like to begin by thanking him for his presence. Thank you, Mr. President, for coming here. Inay-inay ka sa banat, baka masunog ka, ha, Brad, ha? Meron ka pa mong, cross na suot-suot. Rest assured po that Congress recognizes your role as our former president, and we will extend to you the respect that the position deserves. Maraming salamat po. Respect, but not deference, Mr. Chairman. However, Yun, ha?
My friends, colleagues, let me draw a clear line here. While we should be respectful, we cannot be differential. Mga kababayan, watching today with us, it is important to stress that respect and deference are two different things. It is vital that we, as representatives of the people, remember that distinction, because our ultimate allegiance is not to any one individual, no matter how high their office. We answer to a power greater than any president. We answer to the Filipino people and to God. As Scripture reminds us in Romans 10:3, and I quote, "Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness." Our fidelity belongs to the Lord alone. Our mission is to seek the truth, and we shall not be swayed from that path. As we have said time and time again, we have organized this inquiry with a solemn purpose to recommend avenues for justice to be served, seek accountability, and uncover the truth as we adhere to the rules of inquiries in aid of legislation. And inherent to this is our moral obligation to stop the vicious cycle of extrajudicial killings against our people who cannot defend themselves, to stop the blatant violations of our Constitution and our laws by scheming individuals and criminal syndicates, and to abate the social menace of illegal drugs. It is our sincere hope that the former president's presence here today will aid this objective, not hinder it. Today, we ask everyone here, including the former president, to speak openly and honestly, as this inquiry's goal is not to cast blame for its own sake, but to serve the cause of justice. Mr. Chairman, marahil po, hindi na ako nakikilala ng ating former president. Magpapakilala po muli ako. Mr. President, ako po si Bishop Benny Abante, ang Pangulo ng Bible Mode, Bible Believers League for Morality and Democracy, na mayroong 6,000 churches sa buong mundo. Kung naalala nyo, Mr. President, bago kayo tumakbo and you were still deciding to run, I was invited by a common friend to meet with you. And we did at the Fairmont Hotel in Makati. I hope that you would remember that. With me are two pastors. And we prayed together. I prayed for you, asking the Lord to give you the right decision to run for the presidency. I do not know you from Adam, Mr. President. But I believe in your cause. I believe in your plan. And because of this, Mr. President, I work hard to campaign for you. Many of the pastors of the Baptist community voted for you. Gusto ko pong marinig ito ng mga DDS trolls at DDS vloggers. Mapagit kami dyan. Anong kinalaman namin dyan? Ano ko nananahimik ako dito, pinapakinggan ko lang yung ang sermon mo. Na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Masakit ba, Brad? Masakit? Kung masakit, umaray ka. Nagtawa ka, akala ko ba naman makakapal yung mga balat nyo dyan? Ano, tumatalab ka ba? Yan na nga ba sinasabi natin? Kahit pag-aano kakapal yung mga mukha nyo na yan, pagka nabanatan na kayo sa ayaw sa gusto nyo, mag-iiyakan kayo. Yeah. Gusto kong sabihin sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former president? Ako po, Mr. President, libu-libong boto ang binigay namin sa inyo. Nagpasalamat ba kayo? Sige nga, kung talagang madami kang boto, mag-senador ka. Eh, maangas ka rin lang naman, mag-senador ka nga kung talagang yaang Baptist Church mo, may papanalo ka. Sa akin? Baka nga yung mga kongregasyon mo, mapahanggang sa ngayon, suportado si Tatay Tigs eh. Hindi. Nilapitan niyo po ba ako? Hindi. Mabuti pa, Senator Bongo, Mr. President, nagpunta sa aking simbahan at nagpasalamat sa pagkasinpuntahan namin kayo at siya, Mr. President. Now, gusto kong sabihin po dito sa Quadcom na ito, ako ba'y lumapit sa inyo para humingi ng pabor? Hindi po. Ako ba'y lumapit sa inyo para mag-rekomenda ng justice? Teka, anong nangyari sa'yo, Brad? Hindi na kasama sa usapan niya mga ganyang klaseng bagay. Tanong hindi siya sa EJK, ano pa, utang na loob. Isa ka rin dun sa mapangsumbat ng utang na loob, Abante. Naku, yari tayo dyan. Magrekomenda ng general, Mula ngayon, tawag ko sa'yo, boy sumbat. magrekomenda ng cabinet secretary, hindi po. Hindi ako nagpunta ng Malacanang nung kayo nanunungkulan sa loob ng 6 na taon. Isang beses lang. Ako po ay nagsabi kay Senator Bongo, kung maaari na makapag-usap po tayo. Pumayag po siya.
at nag-usap po tayo, if you would remember that, Mr. President. Nag-usap tayo confidentially. Ano pong ginawa ko? Binuksan ko po ang Biblia. Ipinakita ko sa inyo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Kristo. Ipinakita ko sa inyo ang maaaring magbago ng buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sinabi ko sa inyo ang nakalagay sa John 3:16. Huwag ho tayo masyadong magpabola, ha? Kasi maging hong si Satanas, alam niya din hong i-quote ang Biblia, okay? Wala naman akong binabanggit na pangalan dyan kay Abante. Mag-ingat lang ho tayo. Madidiscern nyo naman ho kung yung mga tao ay sincero. The way na i-deliver pa lang ho nila ang kanilang pagsasalita. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Okay lang sana yan, sir, kung hindi naglabasan yung mga larawan mo na meron kang hawak-hawak ng mga bakal, eh. Diba? Hindi naglabasan yung mga pagiging sobrang garbo ng buhay mo kung talagang, diba? Ano lang ho, nalalabuan lang ho tayo sa mga ganyang klaseng statement ng mga politiko. Binantayan ko ang inyong panunungkulan. Nakita ko na maganda ang plano nyo. Nakita ko po, Mr. Chair, na ayaw ng Pangulo na itong bansang Pilipinas mahulog sa kamay ng mga drug lords at drug traffickers. Maraming salamat po sa inyo. Nagsimula kayo ng war on drugs. Kami mga kapastoran, bilib po sa inyo, sa inyong ginawa. Sabi nyo, 6 months lang, kaya nyo tapusin ang war on drugs na ito. Inabot po kayo ng 6 na taon. Hanggang ngayon, meron po tayong war on drugs. Hindi po namin nakalain, Mr. President, na sa war on drugs na yan, mamamatay ang more than 30,000. Talagang planchadong, brad. Hindi ko akalain na more than 7,000 na mga drug pushers ang mamamatay sa kamay ng mga kapulisan at sa kamay ng mga riding in tandem. At sinabi po ng ating ibang kapulisan, at gusto kong sabihin, hindi po lahat ng kapulisan, sapagkat ang karamihan po ng ating kapulisan, mga mabuting tao at nais protektahan ang bansang ito. Pero ang ilang mga pulis pumatay po. At dito nag-testify ang ilan na mayroong reward system na inyong itinanggi nung kayo ay nag-testify under oath doon sa Senado. Ngayon po, bilang bishop po ng Bible Mode, hindi ko akalain na kinakailangan pumatay tayo ng more than 30,000 people para masugpo po ang drugs sa atin. Aba, Mr. Chair, talo pa natin ang Mexico. Sapagkat ng Mexico, nakita ko wala pang 10,000 namatay. Talo pa natin ng Colombia. Naging killing fields po. Opening statement pa lang ho yan, ha. Hindi pa ho tinatanong si Tatay Digong. Ini-establish na ho nila lahat ng gusto nilang itakbo nitong hearing na to. Kumbaga, hindi naman ho makakasagot si Tatay Digong sa mga aligasyon na yan. Ganyan ho kawalang hiya yung mga individual Ang na yan. Pilipinas, nung panahon ninyo, nung kayo nanunungkulan, naniniwala po kami na dapat hindi manatili ang drugs dito sa ating lipunan. Subalit, hindi po ako naniniwala na dapat tayong pumatay ng more than 30,000 people. Dahilan dito, pinatay si Kian Alejandro. Ano ang kasalanan niya? Alejandro, De Los Santos, Brad. De Los Santos. Pinatay ang isang 3-year-old na bata na nahagip ng stray bullet dahilan pumatay sa isang drug pusher. Pinatay ang 9-year-old na bata doon sa Caloocan, Mr. President, Mr. Chair. Ang kanyang bala ay nandun pa sa kanyang katawan nung siya'y nilibing. Subalit anong sabi ng funeral service? Siya po'y namatay dahil sa pneumonia. Pinatay po ang isang driver ng tricycle driver sapagkat sinakay niya ang isang drug pusher. Yung drug pusher pinatay, pero yung driver ng tricycle pinatay din, Mr. President. Hindi niyo po alam to. Ngayon, meron pong isa dahil sa tokhang kumatok sa isang pintuan. Bakit nyo sinisisi? Alam nyo naman palang hindi alam nyo ni Tatay Digong. Pero talaga sa banyo. Hinanap ang isang taong nagngangalang Pilo na isang drug pusher. Hindi nakita. Pinatay yung pinagtanungan. Yung Pilo, buhay pa, Mr. President, Mr. Chair. At naglalako pa, palagay ko, ng drugs ngayon. Hindi ko po maintindihan to. Hindi ko po maunawaan kung bakit ganon. Samantalang sinuportahan kayo ng maraming pastor ng Baptist community. Ang ilang mga kapastoran po nandito at ilang mga pastor namin nanonood ngayon at pinapakinggan ang aking tinig, Mr. Chair. Ako po ay binabash araw-araw ng mga bashers ng DDS troll, ng DDS vloggers. Minumura itong taong ito. Sinisirang... Tanga. Kamura-mura ka naman kasi, Brad. Sa mga kongregasyon yan, ha? Kung
siya sa atin yung maigay yung mga pananampalataya nyo. Ayan ho, yung pastor nyo nagkakalat, yung bishop nyo nagkakalat dyan sa tuwan ko. Ang aking reputasyon, minumura po ako ng katulad ng inyong pagmumura, Mr. President. Tang! Tang! Hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Ang tanong ko, Hindi mo ba alam kung bakit kami numura? Lang ya, katandaan mo na, wala ka talagang pinagkatandaan. ilang boto lang ya, ba ka. ang ibinigay Oo. ng mga DDS vloggers sa inyo? Madami, Gusto kong sabihin madami. sa inyo, I can testify on this, na libu-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling ng anumang pabor sa inyo, Mr. President. In fact, kung naalala nyo, Mr. President, sinabi ko kay Senator Bongo na nais kitang imbitahan sa aming selebrasyon ng National Baptist Day, Mr. President. Diento ko lang po yung pakikipag-usap na ito ni Delga sa ating presidente para po makapakinig po sa akin ng tama. Inibitahan ko kayo. Nagpunta ho kayo, Mr. President. Doon po sa SMX, nakita nyo ang 7,000 na mga Baptist leaders na nakinig po sa inyo. Sa inyong speech, Mr. Dati 10 lang galit sa'yo, Abante. Ngayon, 1 billion na. President. Oo. Doon po sa Klaseng speech tao ninyo, sa harapan po ng mga bishop at ng mga pastor, nagmumura kayo. Masaya ka ba niyan, Brad? Masaya ka ba niyan? Masaya ka ba niyan na yung binabanata mo di makasagot? Pinagbigyan po namin kayo. Kahit na hindi maganda sa amin makarinig ng mura, pinagbigyan po namin kayo dahil kayo ang Pangulo at dapat namin kayong irespeto, Mr. President. Andito ho ako, nakaupo sa harapan nyo. Nagpapasalamat sa pagkakataong ito na masabi ko ng buong katapatan sa inyo ang ginawa ng more than 6,000 na mga kapastoran ng Bible Mode para sa inyong eleksyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Nung akin pong Yung patapos, Brad, ang haba naman yan. nag-file ako ng bill, Mr. President. Nanginginig-ginig Yung pa siya. pong tinatawag nating Republic Act 11897, an act declaring the second Thursday of January of every year as special working holiday to be known as National Baptist Day. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga congressman. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga senador. Okay. At nilagay po sa inyong opisina. Pinirmahan nyo ba ang bill na yan? Hindi po. Naging batas yan because it lapsed into law after 30 days. Pero okay lang po sa amin yun. Okay lang po sa amin yun. Yun na lang siguro ang maaaring pasalamat ninyo, Mr. President, sa amin. Bilang pagboto namin sa inyo ng mga libo-libo mga Baptist leaders at Baptist members sa buong kapuluan. Hanggang ngayon, nirerespeto po kayo ng aming kapastoran. Hanggang ngayon, pati yung kapastoran po namin sa Maliban Mindanao, sa'yo. ginagalang kayo. Marami kami pastor sa Davao na ginagalang po kayo. Bakit po? Sapagkat kayo ay naging Pangulo ng Pilipinas. Ang kahilingan lang po namin dito, Mr. President, habang kayo po ay kinakausap namin ngayong umaga, ang kahilingan lang po namin dito ay sana po naman respetuhin po ninyo ang Quadcom hearing na ito. Sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga vulgar words, Mr. President. Sapagkat gusto kong sabihin sa inyo bilang warning na kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, I will make a point of order on you. Meron po akong batayan na batas sa tinatawag po nating disturbance Magmura ka lang, Tatay Diggs, walang problema sa amin yan. Wala naman sa tamang katinuan niyang lolo na yan. proceedings. Gusto kong basahin doon po sa Psalms 109, 17 to 18 and 28. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Diyos. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Biblia. Samantalang sa isang Tatay Diggs, nasa likod mo lang kami. Huwag kang mag-alala. Sagasaan mo yung mga walang yang yan. Makipagbalagbagang ka sa mga yan. Anak ng tokwa, nandiyan ka na rin. Ibuhos mo na lahat. pagkakataon, tinawag niyo ang Diyos na stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sa pagkayo Pangulo. No. At nagpapasalamat ako. Hanggang ngayon po, buhay pa kayo. Kahit na po tinawag niyo ang Diyos na isang estupido, Diyos. Hindi ko alam kung katanggap-tanggap yan sa lahat na mga nakikinig sa akin ngayong umaga. Pero ito po, gusto kong basahin sa inyo bilang isa rin namang warning. Sa wikang Tagalog, babasahin ko. Sapagkat iniisip niya, ang manumpa, ang magsabi ng masama, kaya darating yaon sa kanya, sapagkat hindi siya nalugod sa pagpapala, kaya't malayo yaon sa kanya. Dahil binihisan niya ang sarili niya ng pagsabi ng masama o pagsumpa, na gaya ng kanyang sariling damit, yaoy papasok sa kanyang kalooban na gaya ng tubig,
at gaya ng langis sa kanyang mga buto. Hayaang sumumpa sila. Hayaang sila ay magmura. Ngunit magpala ka. Ang kahilingan po namin ngayon, Mr. President, sana po, imbis na mura ang marinig namin sa inyo, sana po, bigyan nyo kami ng pagpapala sa Quadcom na ito. Sapagkat hindi personalidad ang tinutukoy namin dito. Ang tinutukoy po natin ito, issue na kinakailangan po natin tultukan sapagkat ito po'y kailangan ng ating bayan. Kapag sila'y bumangon, sila'y mapapahiya, ngunit ang iyong lingkod ay magagalak. Yan po ang sinabi sa Salmo, Mr. Chair, Mr. President. Salamat po sapagkat hinayaan niyo ako na magsabi sa inyo ng buong katapatan na walang halong anumang pagkukunwari, Mr. President. Ginagalang ko pa rin po kayo. Hindi po dahilan ay kayo, kundi dahilan sa minsan naging Pangulo kayo ng Pilipinas. Kaya nga po ang aking opening remarks is what? Respect, not deference. We are not here to give you obeisance. We are not here to give Pagdating you pa lang, obedience. nanermon na kaagad. We are not here to submit to you. We are here as equal members of this House, Mr. President, Wow. Mr. Former President. You are now a private citizen. And I hope and pray that you would give us equal respect as we give you equal respect today. Maraming salamat. Napaka-chill lang ni Tatay. Thank you, So, Congressman dahil Abante. nakataka lang dyan ng The tao. next to deliver his opening remarks is Congressman Stephen Caraps Paduano, the chair of the Committee si on Public Caraps na to, Accounts. Caraps. You're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, everyone. As mentioned in the opening statement of the Chairman Barbers, today's hearing was originally scheduled to be postponed and moved to November 21, 2024. Yan. Ngayon mo However, ilabas yung angas with the mo, news brad, emerged that the former President will be attending, and after we verified announcements confirming his desire to attend the hearing, the Quad Committee decided to convene on short notice. This will allow us to hear directly from the former President and to address questions regarding the issue of extrajudicial killings. We have no guarantee that the former President will attend future hearings or fully participate in this investigation. Since he committed to being here today, we couldn't let this opportunity to pass. As we continue our hearing, I wish to reaffirm the Quad Committee's commitment to a thorough, transparent, and accountable examination of the issues before us. Proceeding with today's hearing underscores our dedication to a fair and open inquiry, one that seeks truth and clarity rather than distraction or delay. Our work here is not a matter of posturing, but of responsibility to the law, to the people, and to those impacted by our actions. If this hearing will be used as a platform to score propaganda points, then we should not waste the public's time. This is not a place for shallow tactics or personal agendas. Our purpose here is serious and clear. We are here to listen, to ask critical questions, and to closely examine the policies and decisions that have shaped the nation. I hope the former President shared this enthusiasm and the discussions do not devolve into empty rhetoric aimed at evading the truth. With that in mind, let us strive to make this hearing meaningful, productive, and focus on uncovering the truth. Let us honor the public's trust, ensuring that this session is conducted with integrity and purpose. Marami pong salamat, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. The mabilis next lang to ho deliver yung his kay, opening kay, remarks is the chair of the Committee on Public Order and Safety, Paduano. Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Ito na. Inurasan ko po Gulong kayo, na Mr. ako, Chairman. 10 minutes po yung opening remarks. Si Chairman Paduano, 5 minutes. Si Chairman Abante, 30 minutes po ang kanyang inubos. At sa totoo lang po, wala na pong tayong oras. At siyempre po, we have to consider also. Ang dami kasing drama nitong si Abante. Ang dami, ang haba-haba. Pagkakita kay Tatay Digong, sermon kagad. The former President. And I think I will not be delivering any opening remarks. And I will be asking na lang po siguro yung ating pong technician to present a video clip. And that will form part of my opening remarks, Mr. Chair. And advice lang po Talaga. sa ating chairman, huwag mo masyado Partida, orada pa yan, ha? Partida talagang minadali yan, ha? Pero meron pa kayong video clip. itong seryoso yung mga bashers mo. Bihira talaga As a itong matter of fact, mga madami ano po talaga to. mga bashers. Pero alam mo, mga troll farms yan eh. At wag na lang Hindi, po na- ayoy, hindi ako troll farms, ha? Basta walang uterine.
Walang uttering of bad words, okay? Walang uttering. ating intindihin. Kung ayaw mong masaktan, no, edi huwag kang magbasa. I think Ay, ganon. we all know na marami po talaga. Tama naman yung Brad, no? Pagka ayaw masaktan, huwag kang magbasa. At Approve. yan naman po talagang ginagamit na taktika against us as all. But at any rate, Mr. Chairman, ito pong video ito na ginawa po ng ating pong Quad Committee ay will be form part of the committee. Kaya Before that, Congressman Fernandez, how many minutes is that video? siguro mga ano po yan. Kung meron kang 10 minutes, meron siyang 30 minutes, meron siyang 5 minutes, 7 minutes po yan, Mr. Chairman. So, Just make sure it allow is a us. short presentation. It's a short Your Honor. presentation, Mr. Chairman. Okay, salamat po. Sige. Mr. Chair, Yes, Congressman gusto ko Abante. lang pong sagutin yung sinabi ni Congressman Fernandez. You have 2 minutes. Oh. Alam mo talagang marami, pero hindi ko binabasa yan. Hindi ko inaalala yan. Gusto ko lang sabihin sa DDS Oh. at DDS Vloggers, ilang boto ba ang ibinigay nyo sa former president sa botong Madami kaming binigay. Kami yung mga nagdi-disseminate ng kagalingan ng mamanayan. Kami yung nagpapakalat sa kagalingan ni Tatay Digong. Kaya wag mo kami paandaran kung gaano kadami yung naibigay naming boto. Matanda ka, wala kang alam, di mo alam ang sinasabi mo, kaya hindi ka magiging presidente. binigay ng Baptist community sa kanya. Yun ang po ang tanong ko. Thank you, Congressman Abante. You Million. made your point in your opening statement. So we will now proceed. Yabang. Instead of delivering an opening remarks, you said you're going to show a clip. Is that correct, Your Honor? Yes, this was created by the Quad Committee, by the all the members. So let us present this video. Okay, please, the technical group, can you please play the clip? Ayun na nga mga kababayan, papanuorin lang ho nila itong kay Matubato na to, no? Wala akong kwenta to, puro kasinungalingan to. Hintayin na lang ho natin, abang lang ho kayo dun sa susunod na video natin na kung saan pag-usapan ho natin yung mga magiging tanungan dyan sa naturang pagdinig na yan. Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, isang like at isang subscribe, masaya tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button sa baba.